Holy Spirit breakthrough. Holy Spirit breakthrough. Umaapaw na tagumpay. Lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Our Sunday worship and healing service. Kamusta po ang bawat isa? Maaari po ba nating kamayan ng ating mga katabi at batiin po ng isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid? Sige po, atin po kamayan ng ating mga nasa harap, nasa likod, nasa gilid at batiin po natin sila ng isang magandang umaga. A blessed Sunday to you, kapatid. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon na siya po ay laging nating kasama in all circumstances, in all the moments of our lives. Amen po ba? Naniniwala po tayo doon. And before anything else, basahin ko lang po yung ating pong verse for this lineup po sa ating mga kakantahin for this Sunday. Sabi po sa Lamentations 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Naniniwala po ba tayo na lagi natin nararanasan ng faithfulness ng Lord sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay? Praise God. Can you just give the Lord a mighty, mighty hand of praise? Yung pinakamalakas na palakpak po na karapat-dapat sa ating Diyos na buhay. At patuloy po na sa oras na ito, anuman po ang pinagdadaanan ng bawat isa, meron po tayong confidence, meron po tayong assurance, na hindi po natin to haharapin ng mag-isa dahil kasama po natin ang ating Panginoon in every step of the way. Can you just all close our eyes? Can you just continue to feel and invite the presence of the Lord in this place? Lord God, for all the things that you have done in us, for all the moments of our lives, Lord, we have experienced your abounding grace, abounding love, Lord, in every moment. At isa lamang po ang aming response, Lord God. And that is to continue to trust everything to you. And that is to continue to lay everything into your hands. Every plans, every goals, every desires of our hearts. We just want to entrust everything to you, Lord God. And we will worship you in this place, Lord. I'll trust in you. I'll trust in you.
trust in you with all my heart. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. Come on, hands to our God. Truly, Lord, you are our everything, and we will worship you in this place. We sing, God of ages, God of ages, bringing glory. You are good, you are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, a giver of life, giver of life, hope for the lost is in you. And all of the earth shines with your light, your glory. You are the God, you are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation. You brought salvation to us. Offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. You see to praise the Lord. Hallelujah. One more time it will sing, God of ages. Sing it out. God of ages, you bring glory, bringing glory. You are good, you are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, you're the giver of life, giver of life. Hope for the lost is in you. And all of the earth shines with your light, your glory. You're the giver of life, giver of life. Hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God, you are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord,
salvation. You brought salvation to us. Opened your peace to the world. You are my Lord, my everything. Oh God, we'll worship you, oh God. We'll worship you. We say, I'll worship you. I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you with all my heart. With all my heart. Here's our declaration today. I'll trust in you. Oh, I trust in you. I'll trust in you with all my. For the last time, we sing it out. I'll trust in you, oh God. I'll trust in you. I'll trust in you with all my heart. Sing praise, we sing praises. Sing praise. Oh Jesus, be glorified. Sing praise, we sing praises. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Declare it today. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, shout it out to our God. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Let's sing it out. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Oh Jesus. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Yes, Lord. Forever you are faithful. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. The last time we will declare. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. And we give Lord a mighty, mighty hand of praise. Hallelujah, Jesus. Truly, Lord, you are forever faithful in our lives, Lord God. We thank you for enduring love. We thank you for enduring faithfulness, Lord God. That in every step of the way, we see how mighty your works are. Sa mga panahon, Panginoon, na hindi na po namin alam on what step to take, you are always there to guide us. Your faithfulness is always there to teach us the right path to go.
Kaya Panginoon, our only response is to commit everything to you once again. Because you will always be the only reason why we're still standing. It's all because of you, Lord. Because of your grace and mercy in us, Lord God. Oh, you freely move in our midst. Touch every heart. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. One more time we will sing. Into your hands we commit everything, Lord God. It's our declaration. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, we will worship you, Lord. Let's sing it out. I will worship. I want to worship you, Lord. I will worship you. We want to worship you, Lord. I will worship. I will worship you, and I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I
the people of God sing, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say with all I am. We will worship you, Lord, in this place. Sing it out. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. For the last time, we sing it out. I will worship. I will worship you all of our days, be enthroned in our praise. Rest of our lives, we serve. We remember, Lord, we will remember your ways forever, always. Forever, always. We will glorify your name all of our days, all of our days. Be enthroned in our praise, rest of our lives, rest of our lives. We surrender, we will remember your ways, Lord God. Forever, always. We will, one more time, we sing all of our days, all of our days, be enthroned in our praise. Rest of our lives, we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. Faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Faithful then, faithful now, faithful always. Oh, for from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All
want you, Lord. We need you in our lives. We want you. We need you. We live to glorify your name. Glorify your name. Be glorified. Oh, Jesus, your name. Glorify your name above all names. One more time to say, glorify your name. Glorify your name, Jesus. Glorify your name above all names. For the last time, we declare, we glorify, glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all names. Glorify. We just give the Lord mighty, mighty hand of praise. Hallelujah. Yes, Lord. We glorify your name, Jesus. We exalt you, Lord. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. We bow down before you. We worship your name, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. We honor your name, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nakatunghay sa lugar na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Maraming pong salamat at sa umagang ito, muli kami makakalapit sa iyo. Patuloy mo kaming sayasatin, O Diyos, sa aming mga buhay. Kung may nakikita kang mga karumihan, mga kasalanang aming nagawa, sinadya man o hindi namin sinasadya, Panginoon, kami po ay nagpapalinis at nagpapahugas sa iyong mapupulang dugo na iyong itinigis doon sa krus ng Kalbaryo. Patawarin niyo po kami, damitan mo po ang bawat isa sa amin ng damit ng iyong katwiran upang ikaw ang Diyos na siyang makita sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami ngayong oras na ito sa aming pong pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa ang mga salita mo na aming pong maririnig, ito po yung salitang nagmumula lamang sa iyo. Mga salitang magpapalakas, magpapataas ng aming pananampalataya sa iyo. At ang lingkod mong gagamitin, Panginoon, pahirad mo po ang aking labi, O Diyos, ng langis ng iyong kapangyarihan. Gamitin mo lang po akong instrumento ng iyong kapahayagan. At ang banal na Espiritu po ang siyang maging tagapagturo namin. Dahil inaamin ko, O Diyos, ang katotohanan na kung wala ka sa aking buhay, wala po akong magagawa. Kayo po ang siyang manguna at kumilos sa buhay ng bawat isa. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Malaya kang makakilos at makapasok, dakilang Diyos. At ang lugar na ito ay patuloy mong balutan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Cover this place, Lord, with your most precious blood, and no works of the enemy shall prosper against this place. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. And Lord, ang prayer po namin, ang malayang pagkilos mo ay maranasan ng bawat isa. Habang patuloy naming ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. At tayo po ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po ay makakaupo na. Praise God. Tayo po bang lahat ay excited makarinig ng salita ng Diyos? Hello? Amen. Alam niyo po na sa bawat araw ng linggo, ang lahat po ng mga mananampalataya ay nagkakatipon, nagkakaisa, na patuloy po nating sambahin ang Diyos na ating pong nakilala. Amen po ba? Praise God. At ngayon pong araw na ito ng linggo, purihin po ang ating Panginoon, dahil muli tayong dinako ng ating Panginoong Yesus sa lugar na ito. Hindi lang para makita yung bawat isa, kundi para po maranasan nating muli ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Ating nga po bigyan ng Diyos ng malakas na clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At ngayon pong month na ito ng month of May, ganun pa rin po buong month, ang ating theme is Breakthrough Faithfulness. At nga po sabihin, Breakthrough Faithfulness that endures. Yan, yung katapatan po ng ating Diyos na buhay, sa buhay ng bawat isa ay mananatili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Praise God. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, meron po ba sa ating pong kalagitnaan na sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang po nakadalo sa gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito? Meron po bang first time guest? Wala pa akong makita kamay. Praise God. So ating pong palapakan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag may mga bakanteng upuan sa ating mga tabi, kailangan po natin na i-follow up yung ating mga katabi na wala ngayon. At the same time, mag-invite po tayo every Sunday ng ating pong mga, siyempre, una yung ating mga pamilya, mahal sa buhay, yung ating pong mga kapitbahay, kaibigan, mga classmate, kung kayo mga estudyante, kung tayo naman po yung mga nag-work, siyempre yung mga kasama sa work, invite po natin sila na sila po ay makadalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Praise the Lord. At ngayon pong oras na ito, tayo po bang lahat ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Amen. At siyempre po, oras di peligro din, yung ganito yung mga oras, medyo mainit, kahit nang may aircon, nararamdaman pa rin natin yung init. At sabi nga, pagka ganito po yung klima ay oras di peligro dahil mga inaanto, pero wag niyo po akong tutulugan. Amen po ba? Sabi sa inyong katabi, wag kang tutulog. Yan, kasi hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. At ang ating pong topic for this morning is the Master's Requirement, Faithful and Excellent Service. Yan. Sino po dito ang mga servants ng Panginoon? Tayong lahat. Amen po ba? Hindi lang naman yung mga workers ng church, hindi lang mga leaders, ang tinatawag na servant. Lahat pong nakakilala kay Kristo, lahat pong mananampalataya, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. Yun po sabi ng Biblia, tayo yung mga royal priesthood, tayo po yung mga chosen people of God. Tayo yung mga pinili ng ating Panginoon. At bilang mga pinili ng Diyos, kung ang ating Diyos po ay faithful sa atin, lagi siyang matapat, ganon din po ang bawat isa.
We are required to be faithful. No? At tayo po yung makapaglingkod ng, sabi nga, excellent. Dahil yung ating pong, isa sa ating mga core values is excellence. Sabi natin, excellence. Yan. No? Yung talagang maayos, mahusay na ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At ang ating text ay ating makikita in 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sa Good News Translation po ang nakasulat, the one thing required of such servants is that they may be faithful to their master. No, ang isa daw po sa mga hinihingi sa atin, no, ng ating Panginoon ay maging matapat tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi nga, at ang parallel passages po ay makikita rin natin in Matthew 25 verse 14 to 21. Mamaya pag-aaralan po natin. No? At dito po sa verse 21 ng Matthew 25, sabi nga, his master replied, "Excellent, you are a good and faithful servant. You've been faithful over a little, I'll put you in charge of much. Come, celebrate with me." Kapag maayos po yung ating paglilingkod na ginagawa sa Diyos, yung ating pagsunod na ating pong ipinapakita sa ating Panginoon, ito po yung maririnig natin sa ating Panginoon. No? Sabi nga ay, mabuti ikaw na matapat at mabuti at matapat na alipin. Ikaw ay matapat sa mga maliliit na bagay, kaya naman bibigyan kita ng higit pa, no? Mas higit at sapat na mga pagpapala. Kung tayo po magiging faithful sa maliliit na mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin, tayo po pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay. Amen po ba? Amen po ba? So gusto mo ba natin ng mas marami at malalaking blessing na maranasan tayo? Hello? Yung ba, kailangan daw po maging faithful tayo sa mga maliliit muna. Dahil lahat ng bagay, nagsisimula sa maliliit na blessing. Di po ba? Wala naman pong nagsisimula agad sa malaki ka agad. Dahil pag malaki ka agad, sa sabi nga, pag mataas ka kaagad, madali kang bumaksak. No? At pagbaksak laga pa. No? Pero pag unti-unti yung pag-akyat, di ba, sa hagdanan, hindi ka naman agad sa taas. Dumadaan ka muna sa mababang hagdan. Amen po ba? Baitang. Yan. Habang patuloy at pag-akyat, mararating mo yung mataas. Ganon din po sa mga pagpapala ng Diyos. No? Nagsisimula sa maliit, ito po'y pinapalaki ng ating Panginoon. So sabi nga, God is expecting you to be faithful and excel in all of the responsibilities and resources, investment and talents He has entrusted you. Dahil daw po ini-expect ng Diyos sa atin ang pagiging matapat natin, no? At yung atin daw pong pag-excel, no? Sa lahat ng mga responsibilidad at lahat ng mga resources. Pag sabing resources, ito yung ating mga talento, kakayanan, at ito yung mga blessing, no? Mga financial blessing na pinagkatiwala sa atin. Dahil ang ating Panginoon, siya po yung pinagmulan ng lahat ng blessing natin. Amen po ba? Sabi nga, di ba sabi nga ni Job, siya po, sabi niya, na dumating siyang hubad, sa mundong ito may walang dala, ganoon din, aalis tayong walang dala. Di ba? Kasi nga, lahat ng bagay na iiwan. Lahat ng material na bagay, pansamantala lang ito. Amen po ba? Wala pong bagay na ating paradala. Pero pagdating natin sa kabilang buhay, lahat ng mga pinaghirapan, pinag-ipunan, lahat ng ating ginawa, maiiwan po yan dito sa mundo. Diba? Pero yung mga ginawa lang natin kay Lord Jesus, yan lang po ang mananatili na talagang naka-record, no, sa aklat ng kalangitan. Kaya yung meaning daw po ng parable extends far beyond financial investment. No, kaya yung parable po ng Matthew 25, gusto ko pong tingnan natin, no, beginning verse 14, ang nakasulat sa Matthew 25. Yan
Opo. So kung basahin po sa Tagalog na version ng ating mga Bible, ang nakasulat sa Bible 20, beginning verse 14 hanggang verse 21. Ayan. Ang sabi po dito sa verse 14, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong naglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapi o ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. So, dumoble po kaagad. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. In verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 1,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sa verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Gusto ko pong diretso, no? Sa verse 22, lumapit din at tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan niyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas nyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaanin nyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan nyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon nyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Di ba, ang parabolang ito ay nagpapakita, nagpapahayag po ng kung paano ang isang tao po na pinagkatiwalaan ng Diyos, kung paano naging masunurin at naging matapat sa mga pinagkatiwala sa Kanya. Amen po ba? Yung daw pong binigyan ng 5 talento, sa kanila po kasing panahon, yung talento, hindi po yun yung kung marunong kang kumanta, marunong kang, hindi po yun ang ibig sabihin ng ang talento sa kanila ay, yun po ay halaga ng mga pananalapi nila. No, kaya dito sa Tagalog, ay talagang binigyan diin na yun, 5,000 salaping ginto, 2,000 salaping ginto, at 1,000 salaping ginto. Na ipinamigay o pinamahagi ayon sa kakayahan. So yung isang may kakayahan sa 5,000, yung isang may kakayahan sa 2,000, at yung isa po, alam ng Panginoon, may kakayahan sa 1,000 lang. At yung pong dalawang binigyan ng medyo malaking halaga ay nagsulit, no, sa Panginoon, sa kanyang amo. At tuwan-tuwa silang nag-report
Sabi niya, ito na po yung 5,000 puhunan na binigay mo sa akin, tumubo ng 5,000 salaping ginto uli. Parang ginoble sa loob marahil ng 1 taon, no, na pinagkatiwala, ay bumalik at nagsulit. Ganon din yung 2,000 na binigyan ng salaping ginto. Ganon din po, no, nagdoble din. Pero yung 1,000 salaping ginto ang ibinigay, anong sabi niya sa Panginoon? Tinago niya yung pera. Binaon sa lupa, sabi niya dito. Sabi niya, ngunit at tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at inago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Wala siyang ginawa. Binigyan siya ng pagkakataon, no? Binigyan ng puhunan, binigyan ng kakayanan, pero hindi niya ginamit. Kaya ano po ang sabi sa kanya ng ating Panginoon? Sabi dito, kunin niyo ang kayamanan sa kanya 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. At itapon sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. So, nagkaroon ng condemnation, nagkaroon ng judgment po. Yung mga taong hindi marunong maging matapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, dito po makita natin, no, na napakahalaga po, no, yung pagiging faithful. Kaya sabi nga, God is expecting us to be faithful and excel in all of the responsibilities, resources, investment, and talents He has entrusted us. So kaya sabi nga, God has given each person a wide variety of resources and He expects us to do our best to employ them in His service. So lahat ng binigay sa atin, di ba, sa ating mga Divided Bible Seminar, meron tayong seminar ng faithful stewardship. Di po ba? At doon tinuturo sa atin ang pagiging faithful stewards ng ating Panginoon. Kasi nga, lahat tayo ay pinagkatiwala kasi wala naman tayo talagang sariling atin. Lahat ay galing sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng bagay na meron tayo, yan po ay blessing ng ating Panginoon. Kaya bilang po mga katiwala ng Diyos sa mundong ito, number 1 po na requirements ay maging faithful kay Lord. Amen po ba? Kaya nga sabi doon, breakthrough faithfulness that endures. So ano-ano po paraan natin maipakita ang ating katapatan, no, sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Number 1, remember that God has entrusted you with His resources. Tandaan daw po natin na lahat, yun nga, sabi ko, lahat ng bagay na meron tayo, ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Yung strength natin, galing pa rin kay Lord yan. Amen po ba? Yung anumang meron tayo, galing lahat kay Lord yan. Sabi nga dito sa verse 14, For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. No? Ito po yung naglalarawan, no, ng buhay ng ating Panginoon na nagtiwala sa atin, no, bilang kanyang mga lingkod. Pinagkatiwala niya sa atin ang lahat ng bagay sa mundong ito na kung saan alam natin ito'y pag-aari din ng ating Panginoon. Kaya nga po yung word talent has come to symbolize all the resources God has given us. So including money, time, skills, and opportunities to serve. Yung mga opportunity po na binibigay ng Lord sa atin para makapaglingkod sa ating Panginoon. Naalala ko rin po, no, nung panahon na umalis na po yung pastor namin dati dito, kasi dati po, ang pastor namin dito, ang unang-una, si Pastor Sani Lucaban. Siya yung pinadala dito para magpastor. Then, after po, wala pang 1 year, siya po ay pinadala sa Hong Kong, pinadala kung saan siya pinapadala. So, naiiwan po, kami po ng mga leaders, ako po yung kanyang SDC that time, Sub-District Coordinator ang tawag sa amin noon, parang mga assistant nila.
So that time ako po yung naiwanan na oversee ng church, no? Ay pagbalik niya, wala pang atang 1 month, pinadala naman sa ibang lugar uli, pinadala sa Pasig. So lagi po kami naiiwanan. So dumating po yung time, sabi po sa akin nung isang kaibigan ko rin pastor, sabi niya, Ate B, sabi niya ganun, i-recommend ka namin na ikaw na yung maging pastor ng Taguig. Sabi ko, ayaw ko po. Hindi ko kayang magpastor. Dahil unang-una parang sa tingin ko po talaga, hindi naman talaga ako worth doon sa calling. No? At saka nag-work ako. So talagang tumatanggi po ako nung una. Tumatanggi ako. Then, kaya lang sabi sa akin itong pastor na to, sabi niya, ang tawag niya kasi sa akin, Ate V. Sabi niya, Ate V, sabi niya ganon, kapag nag-open si Lord ng opportunity, dapat pasukan mo yung opportunity na yon. Huwag mo siyang hayaang masaraduhan, kasi pag nasaraduhan yung opportunity, baka hindi ka na makapasok. So yung po tumanim sa isip ko yon, yung sinabi sabi ko, sige, mag-pray ako. Actually, nakailang months pa rin po yun, no? Na wala kaming pastor, kami lang po mga workers, ang ino-oversee lang kami. Tapos talagang kailangan na po magkaroon ng pastor. At since yun naman po nag-pioneer ng Taguig, kami rin po, wala pong Sunday service ng mga Bible study, kami lang ni na Pastora Presi, Pastora Noita, Brother Charlie, nakakasama po namin yan sa mga Bible study. No, saka marami po dito yung mga pioneer din, no, sina Sister Sonia, yung hipag ni Brother Charlie, sina Sister Gigi, yan, mga kasamahan namin yan. Mga bata pa sila. No, mga children pa sila noon, or youth yata, yan. Mga, So, po kami noon? No, talagang, habi ko magpipray ako, dahil talagang sa puso ko, parang ayaw ko. Pero sabi ni Lord, anak, di ba, kaya ka nga nagkaroon ng mga training, kaya ka umattend ng mga discipleship, umattend ka ng mga conferences, para sa preparation mo yan. Parang may calling ka. Yun po sinasabi ni Lord sa akin. Pero dahil nga po takot ako, hindi ako marunong magsalita, takot ako humarap sa tao, yun po kasi yung nature ko eh. Meron akong tinatawag na low self-esteem, no? Parang ang baba ng ko na hindi ko kaya. Pero dahil nga po, na alam ko may calling ako kay Lord, alam ko yun August 1991, no, nang tinanggap ko po yung calling. No, August 1991 yon. So, nag-resign ako sa work. Pinag-pray ko yung kasi sabi ko, Lord, paano yon? Pag ang full-time pastor ay walang sweldo, kasi noon wala pong sweldo ang mga pastor. Alam po yan ng lahat ng pastor noon. Walang sweldo po ang pastor. May tumatanggap lang ng love gift, pamasahe, ganun lang po. Kaya sabi ko, Lord, by faith po ang mga pastor. Sabi ko, paano yun? Meron akong 3 anak na nag-aaral. Tapos yung asawa ko, driver siya, nag-drive siya ng sasakyan. Ako, baka hindi namin kayanin pag nag-resign ako ng work. Pero alam niyo po ba, bigyan ako, Lord, ng assurance na pag sumunod ako sa Kanya, hindi kita pababayaan. Anak, hindi kita pababayaan. So, actually, yung mga kasama ko po sa work, naghihinayang sila sa akin. 15 years po ako sa work 1979 ako nagsimula dun sa work ko. 1991, nung mag-resign ako. At sabi nila, ba't ka mag-resign? Malapit na ating makuha yung mga pinaglalaban natin sa ating mga, alam niyo po, di ba, yung mga, dati doon, may mga union, pinaglalaban yung mga rights ng mga workers. No, at yung mga benefits na yun, sabi niya, malapit na tayong manalo. Ba't ka magre-resign? Pag nag-resign ka ngayon, wala kang makukuha kahit ano. So, nag-pray po ako kay Lord. At sabi ni Lord, anak, pag sumunod ka sa akin, mas higit pa sa ang makukuha mo dyan, ang ipagkakaloob ko sa iyo. Talagang niyo po, talagang nag-step by faith kami. Yung asawa ko, sabi niya, sige, kung mag-full time ka, kailangan maka-abroad ako. Kasi nga po, driver siya Siyempre, konti lang ang kita. Pag sira pa yung sakyan niya, wala pa siyang kita. Kaya ang nangyayari po, nag-pray kami na makapag-apply siya ng abroad. Makapag-apply siya na. So, sa rin pong himala yun sa asawa ko, no, na sa paghabi niya, kailangan pa nag-apply ako, walang gastos. Walang placement fee. Kasi nung pong mga panahon nun, malalaki ang mga placement fee, kahit puntang Saudi Arabia. So, nag-pray po kami. At alam niyo po ba, isa po sa himala, doon po sa Villamor, meron po kaming kakilala doon, no, yung Christian din sila, JIL.
Doon nagdadrive yung asawa ko sa Villamor. Pag dumadaan doon sa tapat nila, nakikita niya lagi yon yung tawag namin si Nanay Charing. No? Mother yon ni Dr. Romy de la Cruz. Tapos minsan tinawag niya daw po yung husband ko. Sabi niya, Jun, sabi niya, gusto mo bang mag-abroad? Sabi niya, wala po kaming pang-placement fee. Hindi, sabi niya ganon, ganito, punta ka dito sa agency na to. Kasi dito nagkatrabaho yung anak ko, nasa Saudi siya. Siya yung parang mataas yung katungkulan po doon sa, parang hospital kasi yun eh. Hospital po yung company. Tapos sabi niya, pumunta ka doon sa agency na to, ibigay mo lang ito, at sabi niya, sasabihin ko ano yung mga requirements. So yun nga po, pumunta yung asawa ko doon, siya po ay nag-apply, siyempre driver, dahil driver siya eh. So, talagang praise God, walang placement fee, walang bayad ang medical niya, nag-refund pa siya nung umalis siya. Kasi talaga yun po ang prayer namin, no? Kaya naging sign ng Lord na anak, sige, mag full-time ka na. At ako po'y sumunod sa Panginoon. 1991, kaya almost 33 years na ba? 33 years, 35 years na po. Akong full-time sa ministry. Dahil sa pagsunod, in-overcome ko po yung fear, in-overcome ko po yung doubt, in-overcome ko yung pagtingin ko sa sarili ko na hindi ko kaya. No, kasi talagang sobra po akong takot. Tubi akong tumatayo sa pulpito, parang may daga sa dibdib ko. Sobrang kaba, no? Sobrang kaba. Hanggang ngayon naman po ay may kaba pa rin. Ayan. Kaya kailangan po natin, pag may opportunity yung binibigay ang Lord, binubuksan ng Panginoon, tayo daw po ay pumapasok sa opportunity na yon. Amen po ba? At doon ko rin po napatunayan ang katapatan ng Diyos. Yung tatlong anak ko po, sila lahat po ay nakatapos, nakagraduate, professional sila. At pinrovide ni Lord lahat, noong time na yon, yung mga pangangailangan. Hindi kami pinagkulang talaga. At doon na talagang sinabi ko, naging patotoo ko yon sa mga kasama ko sa trabaho. No, ako po, pag nakikita ko yung mga kasama ko sa trabaho, sabi ko, mas higit pa yung binigay ng Lord sa akin. Kasi nakatanggap sila, nung sinara yung company namin, nakatanggap po sila ng mga separation pay. Kasi after 5 years, nagsara yung aming company. Nung nagsara siya. Kaya talagang sabi ko, timing pa rin yung pagpo-full-time. Kasi kung hindi ako nag-full-time at nagsara ang aming company, wala na akong trabaho ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ngayon, hanggang ngayon, binibless pa rin po ng ating Panginoon. Kaya yun po, yung isa po sa mga ating pong pagsunod sa Panginoon, may pagpapala. Amen po ba? Kaya sabi nga nun, the key to faithfulness that leads to excellence is to know the truth. That everything we have is from God, and His will is for us to do extremely well God's purpose in our lives. Laging may purpose ang Lord. Amen po ba? At alam niyo po, since nang ma-born again ako, isa rin lang po talaga ang prayer ko kay Lord eh. Noong time na yon, sabi ko, Lord, yung buhay ko para sa iyo na lang talaga ito. Parang para sa iyo na lang paglilingkod ang gagawin ko sa iyo. Yun po yung naging parang sabi natin na pledge of commitment sa Panginoon. Kaya noon, 1983 ako na born again, hanggang ngayon, hindi pa po ako talaga nag-wave ng aking faith sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. Pangalawa po is to refuse to compare your resources with others. Refuse to compare. At huwag na tayo yung magkano yung tinanggap mo? O magkano yung blessing mo? Diba? Sabi nga, ng Matthew 25 to 1, He gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability, then he went away. No? Ang pagbibigay ng Lord sa atin, depende sa ating kakayanan. Amen po ba? Depende kung paano natin hahawakan yung mga resources na meron tayo. Kaya wag doon natin na iwasan natin yung i-compare natin yung ating, yung ating kakayanan sa ibang kakayanan. Kasi may iba kang kakayanan sa iba rin. Amen po ba? Magkakaiba kahit mga pastors, mga workers tayo. Kaya sabi niya, di ba, tayo po ay incomplementary to each other. Parang ang wala sa akin, meron sa inyo.
ang meron sa inyo, wala sa akin. Amen po ba? Hello? Kaya, huwag na doon natin na ikukumpara. And these are the two problem with comparing what God has given you to others. Sabi nga, first you will find people who have more. First you will find people who have more. Parang sabi nga, parang may inggit ka pag mayroong tao na mas marami ang mas mayaman o kaya mas binibless. That will lead to jealousy. Yan, sabi nga ng Proverbs 27 verse 4, wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? At mayroon din pong isang kwento sa Biblia. In Matthew 20, verses 8 to 12. Ito po yung actually hindi ito parable eh. Kwento rin lang po ito kung paano yung pag-hire ng mga workers na ginawa ng ating Panginoon, no, sa isang kwento na to. In Matthew 20, beginning verse 8. Tingnan po natin yung kwento. Pero siguro, simulan ko sa verse 1. Na ang kaharian ng langit ay matutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Na magkasundo na sila sa upa sa isang salaping pilak, sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali at na mag-aalas 3 ng hapon. At ganoon din ang ginawa niya. Na mag-aalas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po walang magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ang araw. Bakit naman pinagpare-pareho nyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Hindi ba't kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na? Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? So itong kwentong ito ay nagpapakita, di po ba? Sabi nga, mayroong hinar ng 7 a.m. Kasi maghapong kontrata, isang salaping pilak. So pumayag sila magtrabaho. Paglabas uli nung may-ari ng ubasan, nakakita uli siya. Alas 9 ng tanghali, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, may mga taong walang ginagawa. At kanya uli itong kinuha, hinard niya uli. Di po ba? At nung mag-uuwian na, meron pa rin. Sabi niya, ba't kayo tatayo-tayo dyan? Sabi niya, pumunta kayo sa aking ubasan, magtrabaho kayo. Siguro kahit 10 minuto na lang, mag-uuwian na. At nang binigyan ng upa, pare-pareho yung upang ibinigay. Di po ba? Amen po ba? Isang pilak. No? Kaya nagreklamo yung mga umaga pa lang,
Bakit ganun? Bakit ang amin? Pareho lang doon sa mga huli na nagtrabaho. Kasi nainggit sila. Kaya mali po yung naiinggit. Amen po ba? Minsan, dumarating po sa buhay natin na parang bakit mas maganda yung binigay sa kanya? Bakit sa akin ang liit? Bakit sa akin ang pangit? Bakit sa kanya ang ganda-ganda? Bakit sa kanya ang laki-laki ng blessing? Sabihin natin na chocolate. Ba't ang kanya yung malaking chocolate? Bakit sa akin yung maliit na chocolate lang? Sa may mga ganun, di po ba? Hindi ba't yung may-ari ay may karapatan? No? Magdesisyon. Amen po ba? So, ganoon din po ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon laging nakatingin sa puso natin. Amen po ba? Kapag ang puso natin tama, kahit anong ibigay ni Lord, tayo po ay nagpapasalamat. Amen po ba? Tayo po hindi magreklamo. So the other problem is that we will always find people who are blessed that will make you proud. Yun naman. Pag naman yung mga taong medyo wala, at ikaw naman ay medyo may pagmamalaki na, buti pa kami. Mayroon kaming malaking TV, yung kapitbahay namin, black and white lang. Diba? Ganon din daw po yun. No? Sabi nga ng James 4:6, God set Himself against the proud, but He shows favor to the humble. So, wag na wag tayong magiging mayabang, wag na wag tayong magiging mapagmataas kapag naman tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Stay humble. Amen po ba? Amen po ba? So the amount given is based on each steward's ability. Like the 3 servants, we do not have gifts of the same degree. The return God expects of us is commensurate with the gifts we have been given. So yung tatlo po ay isang magandang larawan na kung ano lang yung ating kakayanan, yun lang din po yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Bakit hindi ka binigyan ng Diyos ng 1 million? Kasi baka hindi mo kayang hawakan ng 1 million. Kasi yung 1,000 nga, hindi mo kayang hawakan. Paano pag 1 million na ang hinawakan mo? Baka mamaya maano ka na. No? Madiskaril na yung buhay mo. Yung iba, di ba? Yung mga nananalo sa loto, after wala pang 1 month, wala nang pera. Bakit? Nasilaw. Dinala sa kasino. Kala niya mas lalong dadami. Nalugi, di wala na siyang pera. Kasi nga galing din naman sa madaling paraan. Pero yung mga nagninegosyo na talagang alam nilang paramihin, alam nila na gamitin yung pera sa tamang paraan, di ba lalong lumalago yung negosyo nila? Lalong pinagpapala ang negosyo nila. At kung tapat pa rin ang isang tao sa Panginoon, no, di ba? Meron din pong accountability tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Na pag pinagpapala ka ng Diyos, dapat ibinabalik mo sa Diyos yung lahat ng iyong tinanggap galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ating palapakan pong ating Diyos na buhay. Kaya di ba sabi ng Panginoon doon sa huling servant, yung 1,000 tinago, ay sana dinala mo sa bangko yung pera ko kahit paano tumubo. Kung di mo man ginamit, tumubo sa bangko. Pero yung wicked servant, tinago lang. Natakot siya. Pang number 3 po is risk your resources for His kingdom. Risk your resources. Huwag natin panghinayangan ang pagtatanim sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Diba sabi nga dito sa Matthew 25 verse 16, He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. Hindi sila nang hinayang, hindi sila natakot, no, na gamitin sa tamang paraan yung binigay sa kanilang mga talento. Kumbaga, ginamit nila sa tamang kaparaanan na gusto ng Diyos maparami yung mga talentong ito sa kanilang mga buhay. Tayo po bilang mga mananampalataya, di ba? Lahat ng bagay na ating ginagawa, may risk. Parang walang katiyakan. Amen po ba? Yung pagsunod natin kay Lord, minsan walang katiyakan minsan sa natural nating mga kaisipan eh.
Tulad po nung nag-full time ako, talagang meron akong fear. Kaya ko bang buhayin ng mga anak ko pag ako'y sumunod kay Lord, nag-full time ako na walang sweldo? Kasi wala po talagang sweldo noon. Yun po yung, yun po talaga yung pinagsimula ng GIL. No? Ang mga pastors, mga workers, volunteers talaga. No? Volunteers talaga. Talagang by faith yung buhay. No? Pero para kang sumusugal kay Lord. No? Na, Lord, sige, susunod ako sa iyo, bahala ka sa akin. At ang Diyos talaga, hindi kanya pababayaan. Amen po ba? Amen. Release your resources for His kingdom. At alam natin kung ano po yung mga resources na sinasabi po ng Biblia. Diba? Sabi nga, whenever you have an investment, you have a choice of what to do with it. Pag meron ka daw pong mga blessing na binibigay ang Lord, dapat meron kang dapat gawin sa mga blessing na ito. No? At yun po yung power of faith at yung danger of fear na dapat ma-overcome po natin. Sa anong paraan? Diba? Tayo po tinuturoan ng Panginoon maging faithful in our giving. Giving of our tithes, giving of our offering, giving of our pledges. Kanina po ating nakita no yung mga ginagawa po natin ng mga repairs no sa ating children's room, 'di ba? At yung po dahil po sa mga taong naging generous sa kanila pong mga pledges, sa kanila pong mga pag-i-sponsor ng mga kailangan natin sa church. Nag-release tayo. Naalala ko po kahapon do sa aming pastoral parang Body of Christ na fellowship. Ito po yung TJM. No? Yung isang pastor doon, sabi niya ganon, parang testimony niya. Sabi niya, noon, sabi niya bilang isang pastor, dumaan kami na kami lumubog sa utang. Talagang halos talagang ang hirap-hirap kasi nga po independent church. No? Konti yung congregation, tapos siyempre marami rin silang mga expenses sa family, sa mga anak. Sabi niya, lumubog kami sa utang. Tapos sabi niya gano'n, pero alam mo, isang bagay na nuro sa akin ni Lord nung mga panahon na yon, yung pagiging faithful sa Kanya. Sabi niya, nang simula kami ng asawa ko na maging faithful, giving our tithes to Him. Hindi kami natakot, hindi kami paano na Lord, yung pagkain ng anak ko, paano na Lord, yung pag-aaral ng mga anak ko. Pero sabi niya, nagsimula kami, binilas ni Lord, kasi nagkaroon sila ng, kahit pastor siya, nagkaroon sila ng business, binilas ni Lord yung business nila, at ngayon sabi niya, yung mga anak niya, puro professional na rin, at kaya sabi niya kahapon, kasi siya po yung ng offering namin, siya ang nag-exhort, sabi niya, kung tayo po yung magbibigay kay Lord, sabi niya, huwag natin hanapin yung bunso, hanapin natin yung panganay sa wallet natin. No, panganay. Sabihin kung ano yung pinakamalaki, yun daw po ibigay natin kay Lord. O talagang challenge po, challenge na yung mga pastors. At siya mismo ang nanguna dun sa challenge na yun. Ay, ito yung panganay ko, sabi niya. Ito yung ibibigay ko. At kung may kakambal pa ito, bibigay ko pa yung kakambal niya. Sabihin, hindi lang yung hawak niya, kundi kaya pa niyang magbigay, higit pa dun sa hinahawakan niya. Amen po ba? Yun po yung power of faith. At na-eliminate yung danger of fear. Yung takot natin. Kasi God is faithful. Hindi natin pwedeng, kumbaga, i-overestimate ang Diyos sa kanyang katapatan. Di ba tayo tapat? God is faithful to us. Amen po ba? Amen. Kaya tayo pinagpapasalamat sa ating mga generous giver, mga sponsors and pledgers natin, no, na tumutulong po sa atin. Praise God. Dahil nire-risk din nila, no, yung kanilang mga resources para sa kaharian ng ating Panginoon. Yeah, fear is the number one reason why we don't accomplish God's purpose in our lives and excel. Pag tayo na po yung nagkaroon ng fear, no, ay yun na ang magiging dahilan bakit hindi natin magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At number 4, rejoice over the returns. Tayo na po yung magalak sa mga returns, sa mga blessing na ibabalik ni Lord. No? Diba sabi nga, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much.
Enter into the joy of your master. Yan. Pag tayo naging matapat kay Lord, ito naman po yung ating maririnig, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Diba, sabi nga ng Isaiah chapter 1 verse 19, if we are willing and obedient, we will eat the best of the land. Amen po ba? Pag tayo willing and obedient sa Panginoon, kakainin natin ang mga magagandang bunga ng lupain dahil ito po yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. Yeah, we observe that the Master cares about, no? Sabi nga, the result, sasabihin niya, well done, ang methods, good, at ang motivation, trustworthy. Yan po, no? Tayo po, i-commend ng ating Panginoon sa ating mga ginawa sa kanyang kaharian dito sa mundong ito. Kaya yung rewards for those who are faithful and excellent, first, there's going to be a commendation. Yan. Second, there's going to be a promotion. And third, there's going to be a celebration. Lagi nagkakaroon ng celebration kapag ka, di ba? Pag may napopromote, kapag po may mga pag may mga dumarating ng mga blessing, di ba nagkakaroon ng celebration? Amen po ba? Nagpapakain, naglilibre, kasi may blessing. Diba? Lalo ngayon nata yung mga government employees, may blessing na tinanggap. Praise God. Di po ba? Talagang yan po yung mga blessing na galing sa ating Panginoon. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile. It is never wasted or to no purpose. Kaya sabi ganon, maging firm, maging immovable, at lagi tayong nag-a-abound in the work of the Lord. Yung paglilingkod na ating ginagawa, hindi po sayang. Amen po ba? Lahat po yan, nire-reward ni Lord. Hindi man material, hindi man financial. Ang reward, di ba? Yung good health, yung peace of mind, joy, yung joy natin sa ating mga puso. Amen po ba? That's all blessing from the Lord. At yung pong mga materials and financial blessing, yan po ay mga, ano ba tawag doon? Surplus ng Lord sa buhay natin. Kasi sabi niya, hindi tayo pagkukulangin. At kaya tayong pasaganain, higit pa sa ating mga inaasahan sa buhay natin. And God is true and faithful to His promises. Amen po ba? Dahil kung faithful tayo kay Lord, mas higit faithful si Lord sa atin. Amen po ba? Yung ating katapatan, minsan may pandaraya yan eh. Hindi naman alam lahat ng tao yung ginagawa natin, pero ang Diyos walang naililihim sa Kanya. Amen po ba? Naalala ko po minsan, parang sabi ko, Lord, pwede bang hindi ko muna ibigay ito sa'yo? Kasi ang dami naming gastos, kasi may sakit nun ang husband ko. Pwede bang hindi ko muna ito ibigay sa'yo? Pero sabi ni Lord, anak, yung para sa Diyos, yung para sa tao, ibigay mo yung para sa Diyos at akong bahala sa mga pangangailangan mo. At kapag po tayo sumunod kay Lord, doon natin makikita po yung talagang himalang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ating palapakan po ang ating Panginoon. Sabi nga po ni Tim Keller, in The Reason for God's State, sabi niya, no matter who performs it, every act of goodness, wisdom, justice, and beauty is empowered by God. So God gives out good gifts of wisdom, talent, beauty, and skill graciously. That is in a completely unmerited way. So He casts them across all humanity, regardless of religious conviction, race, gender, or any other attribute to enrich, brighten, and preserve the world. Amen po ba? Sabihin, ang mga ginagawa nating act of goodness, no, yung mga kung anong lahat ng meron tayo ay in-empower ng Diyos sa bawat isa sa atin yan. Binigay ng Diyos sa bawat isa para gamitin sa pagbibuild ng kanyang kaharian sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Ating palapakan po ang ating Panginoon. Kaya God is
looking for a faithful and excellent servants sa kanyang kingdom. Tayo po tumayong lahat. We are all servants of the living God. Sabi nga ng kanyang salita, no, na tayo po ay mga royal priesthood, tayo po ang mga chosen people. Sabi ng 1 Peter chapter 2, sabi ganun dito, come as living stones and let yourselves be used in building the spiritual temple where you will serve as holy priests to offer spiritual and acceptable sacrifices to God through Jesus Christ. For the scripture says, I choose a valuable stone which I am placing as the cornerstone in Zion, and whoever believe in Him will never be disappointed. Ang naniniwala sa Kanya hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tayo daw po ang mga valuable stone na Kanyang inilagay sa Kanyang kaharian, sa Kanyang iglesia. Kaya tayo, royal priesthood, tayo po ang mga chosen people of God. As we bow down our heads and close our eyes, let's just feel the presence of the Holy Spirit. Let's just thank the Lord for His faithfulness. Pasalamatan po natin ang Diyos sa Kanyang katapatan. Kahit tayo hindi nagiging faithful, ang Diyos po'y laging faithful pa rin sa atin. Dahil yun po ang Kanyang nature, yun po ang Kanyang gustong ipadama sa atin. Ang Kanyang katapatan ay lagi nating maranasan sa bawat araw ng ating buhay. As we bow down our heads and close our eyes, we will sing a song to the Lord, the heart of a servant. Bilang mga servant ng Panginoon, gusto ng Lord makita yung puso natin matapat din sa Kanya. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, my eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set
talent na pinagkatiwalaan mo, O Diyos, ng mga resources, 3 servants. Ang dalawa ay naging faithful at yung isa ay naging unfaithful. Lord, nawa sa puso ng bawat sa amin, makita namin ang aming mga sarili. Sino kami sa mga servants na yun? Lord, nais namin na kami maging faithful servant sa iyong ubasan, sa iyong gawain, sa iyong kaharian sa mundong ito. Magawa po namin na sumunod, magawa po namin, Panginoon, magtiwala sa iyo at mawala yung takot sa mga puso namin, O Diyos, na humakbang sa aming pananampalataya upang amin pong magawa at masunod ang banal mong kalooban habang kami po ay nasa mundong ito. Because you are looking for a faithful and excellent servant. And we are all your servants, O God. Dahil kaming lahat ay tinubos ng iyong dugo sa krus ng Kalbaryo. At anuman pong calling meron kami, Panginoon, hindi man lahat ay pastors, hindi man lahat ay leader, but many of us were called to be a supporter, to be, Lord, your servants, O God, sa iba't ibang ministry, sa iba't iba pong mga area ng aming paglilingkod. Alam namin na sinasamahan mo po ang bawat isa. Bawat sa amin ay binibigyan mo, Panginoon, ng conviction para gawin ang iyong mga nasain at kalooban, Panginoon, para ang iyong kaharian sa mundong ito ay magtagumpay at lumawak at higit sa lahat, Panginoon, ito po ay patuloy na mabuo hanggang sa muli mong pagbabalik sa mundong ito, O Diyos. Kaya kami po ay naririto sa iyong harapan. Gawin mo kaming mga matapat na lingkod mo, dakilang Diyos, na handang sumunod, handang maglingkod, handang ibigay ang aming mga buhay para sa iyo. Dahil alam namin lahat ng aming ginagawa ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa banal mong harapan. So maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, na hindi po namin, Panginoon, tinanggihan ang iyong mga pagtawag, kundi kami po ay totohanang sumusunod upang maglingkod sa iyo at gawin ang iyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa, dakilang Diyos. Anumang nasain ng aming mga puso, ikaw ang nakakaalam, nakakatikita, nakakabasa, Panginoon, ng mga panalangin at nasain ang puso ng bawat isa. Anuman po mga prayer request na naroroon sa puso ng iyong mga anak, alam namin kinakatugon mo. Patuloy mo, Panginoon, binibigyan, Panginoon, ng tunay na pagkatagumpay ang aming mga buhay. Patuloy mo, Lord, abutin ang bawat pangangailangan, financial man, material man, Panginoon, o yung aming po mga physical na katawan, nangangailangan ng kalusugan, nangangailangan, Panginoon, ng kalakasan. Lord, continue, Panginoon, to bless each and every one of us. Cover us tightly with your blood. No works of the enemy will prosper against your people, even accident, untimely death, tiniriribyok namin sa buhay ng bawat isa. Lagi po namin maranasan, Panginoon, ang iyong divine protection, ang iyong traveling mercy, Panginoon. Ang iyo, O Diyos, ng mga pagpapala, maaring material, financial na pagpapala, na kailangan po ng bawat anak mo, O Diyos, lalo po sa panahon ito, na ang panahon namin ay napakadelikado at napakasamang panahon. We are praying, Lord, for your divine intervention sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong banal na pangalan at aming inaangkin ang iyong pagkatagumpay sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say Amen and Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating lahat. Praise God. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. And as we continue to say yes to His calling, patuloy rin po nating idideklara that we can do everything through Him who gives us strength. Amen po ba? Amen. Isa pa po the best clap of praise that we could give to our God. Hallelujah. We will declare today that through you
I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Clap our hands for our God. We will declare that we will not live but what we see. Hallelujah. Sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. We say, through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. One more time. We will declare. Nothing is impossible with you, Lord. And we will not live but what we see. Sing it out. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. We sing it out. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, we shout it out. I believe in you. And I believe, sing it out. I believe in you, Lord. I believe, Jesus. I believe in you. And I believe. And I just hear you say, I believe in you, Lord. I believe, yes, Lord. I believe in you. And I believe. And I believe, one for the last time we declare. And I believe in you. And I believe. And I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you,
Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say,